kayo mga kaibigan. Napakatagal na panahon tayong hindi gumagawa ng video. So yun, samahan niyo ako muli sa isang short ride. Susunduin ko lang ang aking misis dyan sa labasan ng village. Susubukan ulit natin gumawa ng walang kwentang vlog. Napakarami nang nagdaan. Ang pag-uusapan natin ito about dito sa Honda Click. I-review natin tong Honda Click. So 3 years ko na siyang kasama. Hindi pa niya ako binibigo. Mga minor lang. Siyempre yung normal na ano natin na tawag doon, maintenance. Yung belt, yung bola, langis, gear oil, o ano pa, etc. So yun, ang na-experience ko dito, lalo na nung bagong labas pa lang ito, nung nailabas ko na ito sa kasa, after a month, ang una ko agad naramdaman dito, yung manubela niya, pag lumiliko ka, halimbawa dyan sa corner, kahit left and right, meron siyang laban. Medyo lumalaban siyang parang pabalik ba? Ayun. Yun yung aking naramdaman. Yung pangalawa, yung gulong niya, given na talaga na makunat ang mga stock tires. Wala na tayong magagawa doon. Kayang-kaya ko naman dalhin kahit na ganon. Hindi siya ganong kakapit. Nakago na sila kaya medyo naipit na ako dito. Ito nga palang daan na to ay Marcos Alvarez. Pag pumunta ka dyan sa kanan, papunta yan ng Cavite. Wala kasing traffic enforcer kaya kanya-kanya. Pero sana wag ako abutan ng ulan. Parang hindi na ako sanay ah. Yung ngayon mo yun, yung sa tagal mong hindi naglalalabas, nakakakaba. Ayan, ituloy natin yung ating review. Tapos na tayo sa gulong na makunat. Yan. Tapos siyempre, yung kanyang CVT, mag-ano na siya, yung garalgal. Parang merong nagkakaskasang bakal, pero hindi naman siya sira. Wala pa siyang kailangan palitan or ewan ko. Siyempre hindi naman tayo magaling. Then itong pangapat, na-notice ko siguro mga 1 year and a half, may mga vibration na yung kaha. Pero sa tulong ng YouTube Academy, natagpuan ko rin yung mga vibration sa kaha, kaya tayo ay nag-DIY. At ito pa ang isa, itong ano niya, handle grip niya sa left, pag mainit, madulas siya. Parang nagiging dalawa yung silinyador. Tapos sasamahan pa ng ulan, magkakaroon siya ng moist sa loob. So, ang ginawa ko, nag-DIY na naman tayo sa YouTube Academy. So, nandito na misis ko. Uwi na kami. Halos magkasabay lang kami. Akala ko mas nauna siya. So, let's go. Wala akong matapakan ah. Medyo malapad yung dala ng misis ko. Yun lang review sa motor na to. Pero pagdating sa fuel efficiency, talagang ito matipid. Wala kang problema. So yun, medyo mabilis lang ito. Kaya pagpasensyahan nyo na yung aking content na nonsense, pasensya na. So sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, mag-subscribe na kayo sa akin. Please support my channel. Ang pangit na nandaan dito sa Marcos Alvarez. Dito sa amin sa Las Piñas, kung mapapadpad kayo dito sa Marcos Alvarez, mag-iingat kayo kasi
Yung gitna na kalsada, nilagyan na naman ng napakalaking manhole. Tapos yung merong mga bakal sa corner. Tapos meron siyang uwang o siwang. Delikado. Lalo na pag first time mong dadaan dito. Kaya kailangan doble ingat tayo. O medyo malapit na tayo. Nakakapaka ko lang yung bulsa ko. Wala nga traffic enforcer, kaya kanya-kanya to. Okay, so yun guys, ang dinner daw namin ay toasted siopaw at pineapple juice. Ang sarap, no? Diet ba ako? So ang ginagamit ko palang langis ay Motul. Sa totoo lang, tinamad na talaga ako gumawa ng mga ganitong video dahil iba talaga ang labanan sa YouTube. Sabi nila hindi mo naman daw kailangan ng pera para sumikat sa YouTube, pero iba ang motovlogging. Kailangan mo dito ng budget. Iba ang pag pinasok mo ang motovlogging. Para sa akin, kailangan may budget ka dito para makapag-travel ka. Kahit makagawa ka lang maiksing content, punta ka lang dyan sa mga karatig na province, punta ka na sa mga hindi pa napupuntahan ng tao, gagawin mo siyang content. Kasi alam nyo, hindi kasi ako pwede gumawa ng kalokohan sa mga ginagawa kong video. Meron kasing barrier. Pero malalaman nyo naman yun kung panonoorin yung mga luma kong video kung bakit ako hindi gumagawa ng mga kalokohan sa aking video. Talagang kailangan ko kasing mag-control Pero kung tutusin nyo, kung gagawa ko ng kalokohan, mga kakornihan na video, baka monetize na ako or meron na akong play button. Akala ko madali lang maging motovlogger. Siyempre, napapanood ko yung iba, halos ganito lang din naman yung kanilang video Nagsasalita lang ng ganito, walang kakwenta-kwenta, gumagawa lang ng content papunta sa trabaho hanggang sa pauwi, or nag-iikot-ikot lang sa kanilang village. Ganun lang din naman sila nag-umpisa. Pero hindi ko alam meron talaga siguro mga ganun pinagpala. Kahit ano lang ang content mo, magiging sikat ka na, or tataas na agad ang viewers mo, likes, hanggat sa ma-monetize ka na agad. Ginawa ko rin naman yun pero wala talaga. Ganun pa man, ang gagawin ko na lang, gagawa na lang video para lang ma-save ko yung aking mga memories ba. Yun. Sabi nga nila, akala ko dati ganun lang din. Hindi pala, iba pala talaga ang labanan dito. Lalo na kung maganda ang motor mo, matuling ka magpatakbo. Lalo na pa naka big bike ka, kahit first time mo palang gumagawa ng video or content, mabilis. Kung lang mga tao talaga mahilig sa mga magagandang motor, mga naka big bike. Pero ako hindi ako nainggit sa ganun.
Kasi nakalagay yan sa ano eh, nakalagay yan sa mga salita ng Diyos sa Bible na masama ang may inggit sa katawan. Kaya yan ang iniingatan ko. Kaya kung anong meron ako dito, kailangan ko makontento. So yun, going na kami. Ha? Nako, masasagasaan yan. So yun guys, touchdown na tayo. Maraming salamat kung sinamahan nyo man ako o hindi. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, please subscribe to my channel, Short Ride at your service. So hanggang dito na lang mga kaibigan. Peace out.